Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Roxanne, taga Paranaque. May ibabahagi sana akong kwento tungkol sa karanasan ng ate ko at ng pamilya niya na naninirahan na ngayon sa Canada. Nangyari ito sa isang lugar sa Japan kung saan sila nag-stop over. Mga taong 2018 pa ito nangyari kung kailan nila binalak na magbakasyon muna dito sa Pilipinas. Kasama niya noon yung asawa niyang isa ding Pinoy at anak nila na itago na lang nating JR. 4 years old pa lang si JR noon at sabi ni ate na parang lumalaki ito na bukas ang third eye. Si Papa kasi ay may ganoon ding kakayahan. Marami na rin siyang nararanasang kababalaghan. Siguro ay si JR ang nagmana sa kanya. Ang sabi ni Kuya na asawa ni ate, sa pamilya nila meron ding malakas ang pakiramdam pagdating sa mga paranormal. Kaya siguro bata pa lang si JR ay marami na rin itong nararanasan na hindi lang alam ni na ate yung tungkol sa iba. Para daw itong may imaginary friend. Ayaw nga nitong sumama sa kanila pauwi dito sa Pilipinas dahil malulungkot daw yung friend niya. Kaya hindi na raw nagulat noon si na ate nang sabihin ni JR na may iba silang kasama sa kwarto na ginagamit nila sa hotel sa Japan. Nung una kasi, ang akala nila ay bunga lang yon ng malikot na imagination ni JR. Pero nang maranasan na nilang matulog doon unang gabi, ay may naramdaman agad silang kakaiba doon sa kwarto sa hotel kung saan sila nag-stop over. Una daw kasi, itong si JR, paggising-gising. Parang may sinasaway daw ito. Panay sabing, "Stop it!" Akala daw nila ay nananaginip lang ito. Nakaiwalay ang higaan nito sa kanila pero nakita daw ni Kuya noon nang magisingan niya si JR. Lumundo daw yung higaan nito at nakita niyang may humihila ng kumot ng kanyang anak. Akala nga raw niya ay namamalikmata lang siya. Pero bumagsak yun sa sahig kasabay ng pag-iyak ni JR. Iyak daw ito ng iyak at parang nagwawala. Sakalang parang nahimasmasan si Kuya. Dali-dali daw siyang bumangon at pinailaw ang buong kwarto. Kinilabutan siya nang makitang parang lumubog yung katabing bahagi ng higaan ni JR. Parang may humiga daw talaga doon na malaking tao. Dahil kung si JR lang naman ay maliit at magaan lang ito at di makakalubog ng kutsyon. Bumangon daw noon ang bata na panay pa rin ang iyak at lumapit sa kanya. Nagsusumbong ito na may taong humihila sa kumot niya. Ayaw na nitong matulog mag-isa sa higaan kaya pinatabi na siya ni Kuya kay ate. Nagising din daw noon si ate nang sumiksik sa kanya si JR. Sinabihan daw niya si Kuya na patayin na ang ilaw dahil hindi ito makatulog. Saka ang likot daw ni Kuya noon. Muntikan pa nga raw siyang mahulog sa higaan dahil tinulak siya nito. Pinabulaanan naman yon ni Kuya. Hindi raw niya tinulak si ate. Halos bahagya pa nga lang daw nung makatulog siya. Nahiga na noon si Kuya sa kabilang higaan at agad naman nakaidlip. Pero nagising siya nang maramdamang parang may umupo sa paanan niya. Maya-maya ay nakarinig na raw siya ng may hinang paghikbi. Inakala pa raw niya noon nung una ay si ate yon. Kaya bumangon daw siya at tinanong kung anong nangyayari dito. Pero hindi ito sumagot at nakayuko lang habang humihikbi. Kaya pinailaw daw niya sa uluhan ng higaan niya at nilapitan niya ito. Hinawakan daw niya ito sa magkabilang balikat at pinaharap sa kanya. Ganoon na lang daw ang gulat at takot nang makitang walang muka yung babaeng nakaharap sa kanya. Mas lalo daw siyang nahintakutan noon nang marinig yung boses ni ate sa may bandang kanan niya. Paglingon niya ay nagkukusot pa to ng mga mata at tinatanong siya kung anong ginagawa niya at kung bakit gising pa. Naguluhan daw noon si Kuya at kung sino yung nakita niya dahil bigla daw nawala yung babaeng nakaupo sa may paanan niya. Sinabi na lang niya kay ate na hindi siya makatulog. Ayaw niya kasi itong takutin dahil tiyak hindi rin ito makakatulog. Lumabas daw si Kuya noon saglit ng kwarto para magyosi. Pero nanginginig pa raw ang mga kamay niya sa naramdamang kilabot. Agad din daw siyang bumalik ng room nila.
Bubuksan na raw niya sana ang pinto nang may marinig siyang parang may naglalakad sa loob. Ang lakas daw ng mga yabag noon na parang nagmamadali. Sigurado daw siya na sa loob mismo ng kwarto nila nanggagaling yung ingay. Nagmadali daw siyang pumasok dahil baka may nangyayari ng masama sa loob. Pero pagpasok niya ay mahimbing pa ring tulog sina ate. Nagtaka daw siya kung ano yung ingay na yon. Pinagpalagay na lang niyang nanggaling yon sa kabilang kwarto. Marahan daw siyang humiga at tumabi kay JR. Bali 3 na raw sila sa isang higaan. Queen size naman kasi yung higaan kaya nagkasya sila. Yakap niya daw noon si JR dahil pani pa rin ang paghinga nito ng malalim na parang nananaginip ng masama. Nagising naman daw noon si ate ng madaling araw dahil nakaramdam siya ng pagkaihi. Hindi niya daw alam na lumipat noon si kuya ng higaan katabi ni JR. Kaya hindi na raw niya pinagtuunan ng pansin yon, yung taong nakahiga sa isang higaan sa pag-aakalang si kuya yon. Pero ganoon na lang ang pangingilabot daw ni ate nang paglabas niya ng CR ay may katabi si JR at may nakahiga din doon sa kabilang kama. Dahan-dahan daw siyang lumapit para alamin kung sino yung katabi ni JR. Nakita nga niya si kuya nun. Yung sa kabilang higaan daw, nakatalukbong ng kumot. Kahit medyo nakaramdam ng takot, ay nilakasan niya ang loob. Inisip daw ni ate na baka tinatakot lang siya ni kuya at mga unan lang yung laman ng loob ng kumot na yon. Mabilis daw niyang inangat yon. At pag-angat niya, ganoon na lang yung pagkabigla niya nang walang makitang kahit ano sa ilalim ng kumot. At lalong walang mga unan. Takot na takot daw siya dahil nakakorteng tao daw talaga yung kumot nang makita niya. Pinigilan niyang sumigaw at nagmamadali siyang humiga na lang sa higaan nila. Ang lakas pa rin ng kabog ng dibdib daw niya nun. Hindi na siya makatulog ng maayos. Paulit-ulit niyang iniisip kung papaano nakahugis tao yung kumot na yon. Mga 4:00 na raw ng madaling araw. Kaya nagpailaw na lang siya dahil unti-unti na niyang nililigpit ang mga gamit nila. Kahit pakiramdam daw niya noon ay parang may nanonood sa kanya. Hindi raw niya pinansin yon at minadali na lang niyang magligpit ng mga gamit nila. Maya-maya ay ginising na niya sina kuya at nagaya ng mag-check out. Mamamasyal pa raw sila ng araw na yon dahil kinabukasan pa ang sunod na flight nila pauwing Pilipinas. Pero hindi na raw sila nag-check-in at tumuloy na lang sa airport. Doon na sila nagpalipas ng magdamag at madaling araw naman daw ang flight nila. Habang kinukwento ni na ate yung karanasan nilang yon, ay kinikilabutan pa rin daw siya. Lalo na kapag nakakakita siya ng taong nakatalukbong ng kumot. Pinapagalitan din niya si JR kapag may sinasabi itong kakaiba. Sinasabihan niyang huwag na yung pansinin. Sinubukan nilang ipasara ang third eye ni JR. Pero paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin daw ito. Hanggang dito na lang po ang kwento ng pamilya ni ate. Nagpaalam naman ako sa kanya na ikukwento ko to sa inyo. Sana ay mabasa ninyo. Hello po sa inyo, Sir Bob. Ako si Judy. Nagkaroon kami ng field trip sa Baguio. Nasa unang taon na ako ng college noon na mangyari ang karanasang ito. Pero bago kami tumuloy ng Baguio, magkakaroon daw muna kami ng stopover sa Manila. Dadaan kami sa National Museum at maglilibot-libot sa ibang mga tourist at historical places sa Manila. Bago pa man umalis, ay naimbitahan na akong mag-sleepover noon ng pinsan ko sa dorm niya. Sakto daw at weekend. Umuwi yung kasama niya na taga Pangasinan daw yata. Bali second cousin ko tong tinuluyan ko na pangalanan nating Sheila. Yung mga kasamahan ko sa field trip ay nakapag-book ng hotel na tutuluyan nila. Pagkatapos makapaglibot ay dumiretso kami noon ng SM Manila. Doon ako sinundo ng pinsan ko. Hindi ko nasasabihin kung saan yung nasabing dorm, pero yung dorm na yon ay sa isang sikat na university sa Manila. Bago kami umuwi
ay kumain muna. Sinabihan ako ng pinsan ko na dalawa lang kami sa dorm niya kaya feel at home daw ako. Nang maarating kami sa bukana ng dorm, may napansin na agad ako sa isang bintana doon. Pagtingala ko kasi ay may nakasilip sa amin. Agad din nun sinara yung kortina. Nasa pangalawang bintana yung may sumilip. Kaya nagulat ako nang doon din kami pumasok ng pinsan ko sa kwarto. Nabanggit ko tuloy sa kanya noon bago kami pumasok na akala ko mag-isa lang siya. Nagtaka naman siya at sinabing siya nga lang yun nandoon. Hindi ko na lang sinabi sa kanya na may nakita akong nakasilip sa may bintana dahil baka namali lang ako ng kita. Pero naisip ko rin na imposible dahil malapit lang naman sa hagdan sa may lobby yung magkasunod na dorm. Pangalawa yung sa pinsan ko at pangalawang bintana din yung nakita ko. Pagpasok namin noon, Sir Bob, agad na may sumalubong sa aking malamig na hangin. Naapatay naman daw yung aircon bago siya umalis at umaga pa nung umalis siya ng bahay. Kaya imposibleng malamig sa loob gayong nakasarado lahat ng bintana. Pinagamit sa akin ng pinsan ko yung higaan ng ka-dormmate niya. Nagkwentuhan pa kami at mga bandang 12:00 nakatulog. Nanood pa kami ng movie sa Netflix. Pero noong mga oras na yon, hindi talaga ako mapalagay. Parang nagiinit yung batok ko. Nakatalikod kami noon sa may pintuan at pakiramdam ko may naamasid sa amin. Bago kami mahiga ay tinuro muna sa akin ni Sheila yung banyo nila. Gisingin ko daw siya kung magsi-CR ako. Pero nang makaramdam ako ng pagkaihi ng madaling araw ay hindi ko na siya ginising. Mahimbing na kasi yung tulog niya at nakakahiya pang mga istorbo. Nakapatay ang ilaw ng kwarto at lampshade lang ang nakapagitan sa aming nakabukas. Dinala ko yung phone ko noon at ginamit yung flashlight palabas. Maliwanag naman yung hallway papuntang CR. Nang malapit na ako sa banyo, bigla akong napalingon dahil nakaramdam talaga ako ng mga yapak sa likuran ko. Sakto paglingon ko, may nakita akong pumasok sa kwarto ni Sheila. Nagmamadali ako nagbanyo noon dahil talagang hindi ko na mapigilan yung ihi ko. Pero kung mamalasin nga naman, pagkaupo ko sa toilet bowl, bigla na lang may kumatok sa pinto ng cubicle na pinasukan ko. Nainis ako noon dahil marami namang available cubicles. Sinabi kong sandali lang, pero panay pa rin yung katok noon. Inis kong binuksan ang pinto nang matapos ako. Pagbukas ko, wala namang tao. Nagpalinga-linga pa ako at inisa-isa akong chinek yung mga cubicles. Lahat naman nakabukas. Naguluhan ako dahil sa dami ng cubicles, doon pa talaga kumatok sa ginagamit ko. Nagmamadali akong lumabas ng banyo noon at naglakad ng mabilis pabalik ng kwarto. Pero ganoon na lang yung takot ko. Nang pagbalik ko ng kwarto, may naabutan akong babaeng nakatayo sa may gilid ng higaan ni Sheila. Nakatunghay ito sa kanya. Napatili ako ng konti pero hindi ko nagawang sumigaw. Parang bumara sa lalamunan ko yung boses ko. Biglang nanghina yung tuhod ko at makita ng lakad ito papunta sa dingding. Tapos biglang nawala. Hindi ako agad nakakilos. Ayaw din mag-sink in sa utak ko yung nakita ko. Hindi ko maintindihan kung totoo ba yun o namamalikmata lang. Huminga ako ng malalim at humiga na sa ginagamit kong higaan. Hindi agad ako nakatulog. Napatingin ako sa oras at tanda kong mag-aalas 3 noon ng madaling araw. Mas kinilabutan ako nang maalala na mga gantong oras pala madalas mangyari ang mga kababalaghan. Kumbaga, witching hour. Napapikit ako ng madiin noon. Pero maya-maya, narinig ko na parang may dahan-dahang bumipihit ng doorknob. Takang-taka ako kung bakit tulog na tulog yung pinsan ko ang lakas ng kalampag na seradura. Napatingin ako sa kanya at narinig kong umuungol siya. Hindi ko magawang bumangon sa takot dahil baka may magpakita ulit sa akin. Ilang saglit pa, huminto na yung kalampag. Napatalokbong ako ng kumot. Hindi na ako nakatulog at nakiramdam na lang.
Rinig kong may naglalakad noon sa labas ng kwarto, pabalik-balik. Tapos maya-maya, pinipihit na naman yung doorknob. Marahan akong bumangon para gisingin yung pinsan ko. Sobrang takot ko na kasi. Pero ganoon na lang yung kilabot ko nang makita na may babae nang nakatayo sa may higaan ni Sheila. Yun din yung nakita kong babae nang galing ako ng banyo. Kahit kinikilabutan, pinilit kong tawagin si Sheila. Pero hindi ko marinig yung boses ko. Yung parang nalulunok ko lang yun. Nagsimulang manigas yung katawan ko. Hindi ako makagalaw kahit anong gawin ko. Sigaw ako ng sigaw noon kay Sheila pero parang hindi talaga niya ako marinig. Halos mapugtuan na nga ako ng ugat sa liig noon nang biglang umalpas yung isang tili. Narinig ko na lang yung boses ni Sheila. Naramdaman ko rin yung pagyugyug niya sa balikat ko. Bigla akong naagalaw noon at habol hiningang bumangon. Pagtingin ko sa orasan, mag-aalas 3 pa lang ng madaling araw. Napatingin ako kay Sheila na nag-aalala. Binabangungot daw ako. Naalala ko na ganoong oras din bago ako makatulog. Gulong-gulo ako dahil parang totoo lahat ng nakita ko. Sinabihan ako ng pinsan ko na matulog na lang ulit. Tumagilid daw ako dahil nakatihaya daw ako nang makita niya. Hinang-hina at pagod na pagod yung pakiramdam ko, kaya agad din ako nakatulog. Nagising na lang ako noon nang maramdaman na parang may dumadampi sa pisngi ko. Pagmulat ko ay halos mawala ako sa katinoan nang makita kung ano yon. Buhok yun na nakalaylay at dumadampi sa pisngi. Pagtingin ko sa may-ari noon, napasigaw ako sa sobrang takot. Hindi mawala sa isip ko hanggang ngayon yung itsura ng multong nakita ko. Naaagnas yun at parang bungo na lang ng muka yung nakita ko. Sa gulat, bigla akong tinawag ni Sheila ng, "Hoy!" Matagal na pala niya akong kinakausap at ginigising. Nakadilat lang daw ako at nakatitig sa kawalan. Umaga na pala noon at magkikita-kita kami ng mga kasamahan ko sa field trip papuntang Baguio. Nagpaalam na ako kay Sheila pero hindi ko agad sinabi sa kanya yung mga nakita at naranasan ko sa dorm niya. Nalaman ko noon na makalipas ang ilang buwan ay umalis din siya doon. Ilang beses na daw siyang binabangungot doon at kahit nga yung kasama niya, nakakaramdam na rin ng kakaiba. Saka ko lang naikwento sa kanya nung nag-video call kami yung mga naranasan ko doon. Kaya daw nagisingan niya ako na parang takot na takot. Yun pala ay may nakita na ako. Nalaman nila na may nagbigting isang estudyante doon mismo sa dorm na yun noon at hindi raw matahimik ang kaluluwa nito. Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Alex, 26, taga Bukidnon. May gusto lang akong ibahaging kwento sa inyo. Tungkol ito sa karanasan namin ng mga pinsan at kapatid ko nang magbasya kami magbakasyon ng ilang araw sa Boracay. Para mas maging sulit, nag-commute muna kami patawid ng Cebu at doon kami nag-stop over. Naghanap ng pwedeng rentahan ng sasakyan. 6 kaming umalis, kasama ang 2 kong kapatid at 3 pinsan. Kakauwi lang galing ibang bansa ang kuya ko at libre nito ang gastos papuntang Boracay. Sakay kami ng sasakyang nirenta namin galing Cebu, patawid ng Bacolod. Sunod naman ay papunta na kami ng Iloilo para sa next stopover. Nakausap namin noon ang isang pinsan namin na naninirahan sa Aklan. Nag-change of plans kami noon at pinasyang dumaan muna sa kanila since madadaanan namin yung bayan nila papuntang Boracay. Mas lalo kaming na-excite nang sabihin niya na merong bagong natuklasang camping site sa lugar nila. Sabi ko noon ay magiging worthwhile ang stopover namin dahil matagal na rin naming di nakakasama ang pinsan naming ito pati na yung mga magulang niya. Last time kami nagkasama ay nung nasa elementary pa. Nung padaan na kami sa bayan, ay nakaabang na pala siya.
agad kami nagkaya ang mamalengke noon para sa mga dadalhin namin sa camping. Buti na lang at next day pa talaga ang date ng check-in namin sa isang hotel sa Boracay. Balak din naming dumaan sa iilang kamag-anak na naroon na at makikituloy muna. Pagkatapos mamili ay umuwi kami sa kanila. Doon namin muling nakita yung mga kamag-anak naming lumipat ng Aklan. Pagkatapos magkumustahan ay nagsimula na kaming magluto ng mga dadalhin namin. Mga bandang 10:00 nang matapos naming ayusin at isilid lahat ng mga dadalhin. Muli kaming bumiyahe papunta sa sinasabi nitong camping site. May pinagbilinan kami ng sasakyan sa may bungad. Kailangan pa naming maglakad noon sa may katarikan din bundok. Kahit mahirap ay masaya naman ang pag-akyat namin. Isang malaking fulfillment din para sa amin ang makaakyat ng ganoong katarik na bundok. Pagdating sa itaas ay nagsisisigaw kami. Bigla naman kaming sinaway ng pinsan naming si Ronnie na taga doon sa Aklan. Huwag daw kaming masyadong maingay at medyo mariit ang lugar na yon. Pagkatapos naming mailatag ang tent na dala ng pinsan naming ito ay nagprepare na kami ng pagkain. Nagsimula na kaming kumain ng mag-12 na. Kahit anong saway ni Ronnie ay hindi talaga namin maiwasan ang mag-ingay. Lalo na yung dalawa naming kasamang babae na panay picture at tawanan pa. Nagsiesta kami pagkatapos kumain dahil sa sobrang kabusugan. Mga bandang 3:00 ay naglibot-libot kami sa lugar. Panay pa rin yung sigaw ng ilang pinsan ko at panay din ang bato-bato nila sa may talampas. Nagsawa na siguro si Ronnie sa kakasaway kaya hinayaan na niya kami. Nang magdidilim na ay gumawa kami ng campfire. Yun ang pinaka-exciting part dahil first time namin matulog sa taas ng bundok. Nag-inuman at kantahan kami. Nang mapagod at malasing ay kanya-kanyang pwesto ng higaan. Mabuti at malaki talaga yung tent na yon na dala ni Ronnie. Kasya kaming lahat. Nagising kami ng madaling araw nang marinig naming parang may dumadaing sa sakit. Nakita namin yung isa naming pinsan na babae na namimilipit sa sakit ng tiyan. Sobrang sakit daw nun na parang may tumutusok-tusok. Nang tingnan namin ay unti-unti na yung lumulobo. Sa alanganing oras at medyo may hangover pa ay pinilit pa rin namin magligpit at maglakad pababa ng bundok. Ilang beses pa kaming naligaw noon sa di malamang dahilan. Kabisado ni Ronnie ang daan pero noong mga oras na yon ay parang pati siya ay naguguluhan. Siguro ay dahil sa pagkataranta o talagang pinaglalaroan kami ng di nakikitang nilalang o elemento. Iyak na rin ang iyak yung pinsan naming yon dahil hindi na niya kinakaya ang sakit. Inabot din yata ng kulang-kulang 1 oras bago kami tuluyang makababa. May kung ano-anong huni pa kami naririnig at mga kaluskos. Talagang nakakapangilabot pero tuloy-tuloy pa rin kami. Sinabi ni Ronnie na wag na naming pansinin dahil nanggugulo lang daw ang mga yon. Ang importante ay makababa na kami. Sa awa ng Diyos ay maayos naman kami nakababa pero putlang-putla yung pinsan namin. Dumagdag pa sa alalahanin namin nang magsabi din yung isa pa naming pinsang babae na parang nangangati at mahapdi yung mukha niya. Dahil sa madilim ay hindi namin yun gaanong nakita. Agad namin silang dinala sa ospital. Ang laki nga bigla ng tiyan ng pinsan naming yon nang maipasok sa ER. Nagulat kami dahil nababalot na rin ng malaking pantad ang muka ng isa naming pinsan. Napailing na lang si Ronnie noon at nasabing baka parusa daw yon dahil sobrang ingay nila. Kung hindi daw sila gagaling ay tiyak na nabati nga sila. Napainom naman sila ng gamot, nasweruhan at napahira ng cream ang mga pantal. Pero walang pagbabago at mas lumala pa nga. Nagpasya noon sina tita na magpatawag ng albularyo. Ayaw pa naming maniwala nung una pero nang gamutin na sila ng albularyo ay parang nagdahilan lang. Ang sabi nito ay may nabulabog silang bahay ng mga duwende. Natatawa pa kami nung magpipinsan dahil hindi nga kami naniniwalang may ganong mga nilalang.
Pero nakapagtataka talaga, Sir Bob. Nang ipakita sa amin ng albularyong yon na magaling ding mangtawas, yung hugis ng tawas na ginawa niya sa mga pinsan namin. Yung kandilang dinasalan niya at tinunaw, sabay patulo sa tubig, ay naghugis duwende talaga. Hugis tao na may kakaibang tenga. Doon kami natameme at di makapaniwala. Unti-unting nawala ang mga pantal at pananakit ng tiyan ng mga pinsan namin pagkatapos silang mahaguran ng kung anumang halamang gubat ang nilagay sa tela. Maraming nakuhang mga maliliit na kahoy sa katawan nila. Butbut daw ang tawag doon ng mga aklanon. Natuloy kami sa Boracay, pero may napansin kaming kakaiba sa kapatid kong bunso nung magbiyahe na kami papuntang Bora. Si Anton. Palagi itong tulala. Nang tanungin namin kung bakit siya nawawala sa sarili, ay medyo nahintakutan niyang sinabi na may nakikita daw siyang maliliit na nilalang. Pawala-wala daw yun, pero parang nakasunod sa amin. Kaya ang ginawa namin ay nagsaboy ng asin sa loob ng sasakyan. Pinapaunan kami noon ni tita, na nanay ni Ronnie, ng asin, luya at kakaibang langis. In case daw na may sumunod nga sa amin. Tiyak kasi ay iisa-isahin kaming parusahan. Pagdating ng Kalibo ay dumaan kami ng simbahan. Nagbabaka sakaling tantanan na kami ng mga nanggambala sa amin. Habang nasa bakasyon kami sa Bora ay may kung ano-anong pangyayari noon na hindi namin maipaliwanag. Pero next time ko na lang ikukwento kapag natanong ko na ulit sa kanila yung mga naging karanasan nila. Pero alam ko na wala nang mas nakakatakot pa sa naging karanasan ko. Ito lang muna sa ngayon, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko. Good evening sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng silent listeners na tulad ko. Tawagin niyo na lang akong Andrea. Itong kwentong i-share ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa amin ng asawa ko nang magpunta kami sa Japan. Balak namin noon magpunta ng Tokyo, pero bago kami tumuloy ay dumaan muna kami sa Kyoto at binalak na magstay doon ng 3 days para mamasyal naman. Magse-celebrate kasi kami noon ng 3rd wedding anniversary. Nakabook naman na kami ng hotel, kaso medyo malayo sa mga tourist spots. Yun lang kasi yung very affordable at konti lang yung nag-i-stay doon. Balak namin lumipat noon kapag nakahanap kami ng mas mura at mas malapit na location na pupuntahan. Hindi ko akalaing malaking lugar pala yung Kyoto at marami itong sikat na pasyalan, kaya hindi rin namin in-expect yung dami ng taong makakasalumuhan namin nung araw na yon. Nag-aya yung asawa ko saglit na mag-park sa isang mall doon. Nag-rent pala kami ng sasakyan para malibot namin ng personal yung gusto naming mga puntahan. Kahit na mas marami ang prefer na mag-commute. Hindi ko nababanggitin yung mall na pinarkan namin. Basta may malawak itong parking lot at medyo may kadiliman yung naparkan namin noong mga oras na yon. Kumain muna kami at naglibot-libot. Hanggang sa mapansin naming pabadilim na pala. Nag-aya na akong umuwi noon at ipagpabukas na lang ang pamamasyal. Bigla pang umulan kaya hindi kami agad nakaalis. Hindi namin na-check na uulan pala that time pagpunta namin doon. Habang nasa parking lot, minabuti ko munang umidlip. Nakikinig naman ng music yung asawa ko. Napapaidlip na ako noon nang bigla na lang kumalog yung sasakyan namin. Yung para bang may dumagan na malaking bagay at nagpatalon-talon sa taas. Ang lakas ng pagkakaalog ng sasakyan pero saglit lang yon. Nagulat kami pareho at agad na napababa ng sasakyan ng asawa ko. Wala naman siyang nakitang may kung ano sa taas ng kotse, pero ramdam namin yung mabilis na paggalaw nun. Pinapasok ko na siya ng sasakyan dahil baka ako may masamang loob na umaaligid doon. Nang masigurong wala namang ibang tao ay pumasok na siya ng sasakyan. Medyo patila na rin yung ulan noon kaya nagpa siya na kaming umalis.
Pero ganoon na lang yung pagpreno ng asawa ko nang bigla na lang kasing may tumawid na hindi namin masyadong nakita kung tao ba o hayop dahil sobrang bilis nito. Sabi ng asawa ko, parang anino lang daw. Wala nga akong nakita. Maya-maya ay may kung anong nakakangilong tunog na galing mula sa likod ng sasakyan. Yung bang may matulis na bagay na kinakalmot sa kotse. Mabilis kaming napalingon. Wala kaming ibang nakita pero nararamdaman namin na parang may kakaibang umiikot sa sasakyan. Nakakaramdam naman ako ng takot nun. Sinabihan ko na yung asawa ko na bilisan na naming umalis sa lugar na yon. Pero kahit anong paandar niya sa sasakyan ay bigla na lang namamatay yung makina. Naiiyak na ako sa takot. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin at kung anong nilalang ang nanggugulo sa pananatili namin dun sa parking lot. Kaya ayokong banggitin yung pangalan ng mall dahil baka nagkataon lang naman na nangyari sa amin yon. Sa pagtataka namin, nang may biglang bumusina sa likod, ay bigla ding gumana ang makina. Nakaalis naman kami noon ng maayos, pero malaki din yung binayaran namin sa rent-a-car. May mahaba kasing guhit sa may bandang likuran ng sasakyan. Di namin alam kung pako o anong matulis na bagay yung ginamit sa pinangguhit doon. Sabi ng asawa ko, kung di lang daw kami pagtatawanan ng may-ari noon, sasabihin niyang kalmot yun ng mahabang kuko. Hirap na kami magpaliwanag dahil hindi nakakaintindi ng English yung may-ari. Kaya hindi na kami nag-aksayang magpaliwanag noon at agad din binayaran. Nang maarating kami ng Tokyo ay may nakausap kaming iilang Pinoy na nagtatrabaho sa isang restaurant doon. Natatawa pa nga ako nang tinanong ng asawa ko kung may aswang daw ba sa Japan. Ang sabi nung isa ay meron daw. Kahit saan naman daw ay may mga halimaw na nagtatago sa dilim. Seryoso pa naman yung pagkakasabi nun. Naikwento namin yung nangyari sa amin dun sa parking lot sa isang mall sa Kyoto. Hindi na raw bago yon. Marami daw ang nangyayari sa lugar na yon na hindi maipaliwanag dahil na rin siguro sa iba't ibang relihiyon o kung ano pa. Hindi ko talaga makakalimutan yung araw na yon. Imbis na ma-enjoy namin yung pamamasyal ay nanatili na lang kami sa hotel. Panay rin kasi yung buhos ng ulan nun. Napasearch pa ako ng mga nakakatakot na nilalang sa Japan. Marami akong nakita pero di ko matukoy kung alin ba doon yung nakaengkwentro namin. Kayo ba? Yung mga galing ng Japan o yung mga nasa Japan ngayon? Sino kaya ang makakapag-explain ng nangyari sa amin? Sana po Sir Bob ay mabasa ninyo itong kwento at ma-upload ninyo. Salamat din po sa mga sasagot sa comment section.